Alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Better write all your letters to Santa. There's shopping and wrapping to do. I bet you'll never believe it when you see what I got you. You're gonna love it. Ay, good morning! Kumusta kayo mga kuya, mga ating, mga misis? Nanggalit sa Monday! Grabe, dami natin mga issue ngayong araw ng Lunes, ano ha? Abay, nako, eto po yung mga kababayan natin. Ay, dagitay kailian dito amyanan apo, ay, adda bagyo, ha? Super typhoon na yata ito, signal number 4. Nakataas po sa probinsya ng Batanes, ayan, Cagayan, Ilocos Region. Ay, apo kailian, agan anad kayo dito. Kumusta nagitipagay tayo? Ay, kakaasid naman. At syempre dito sa Metro Manila, abay, election fever na, ha? Abay, sa Maynila ay Mayor Hani Lacuna, ha? Vice Mayor Yul Serbo, ha? Kayo pala ang tandem, ha? Si Yorme Isko kaya, ha? At syempre, starring pa rin po sa ating mga palabas ngayon. Abay, blockbuster talaga itong si Mayor Alice Guo, ha? Diba dyan, sir? The Spy Who Loved Me. Abay ka ba, apo Congressman General Romy Acop? Ikaw ba'y sumasayan doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson na sa kanyang paniwala ay spy itong si Alice Guo, ha? Pero sabi ni Kong Acop ginamit ito ng Chinese triad. Pero may anggulo yung Chinese triad, mahabigan yung pakanadi ng Communist Party of China. Anyway, lumalalim. Aba, meron pang tama ba kung Acop, ha? Aba, totoo bang meron pang isang mayor na malapit kay Mayor Alice Guo? Abay, palalim palalim ang mga issue po, mahibigan, ha? Abay, ang dami-dami, ha? May money laundering. Abay, eto pa, ha? Eto malupit po sa mga mista ng sa PMA class 1983. Itong pagpatay po kay dating retired general, dating PCSO Director Wesley ano nga ba? Barayuga ba? Ayan. So, anyway po, mahabigan ang iinit ng ating mga balita ngayon. Damdaming Bayan. Pero alamin nga muna natin ang situation sa Batanes sa Malu. Anong sabi ni Mayor Marilu Tokaya mo, ha? Marilu Kayko, abay, ganun ba? Binabagyo na ba yung kanyang signal? Baka mamaya manawagan na naman na hingin ng tulong natin sa DZRH para mabenta ang kanilang mga produktong bawang, ha? Abay, anong bagyo ba yung sumalanta doon sa Batanes noon? Abay, nanawagan dito sa DZRH na pwede raw kung sana ay mabenta yung bilhin yung kanilang produktong bawang bago bagyuhin. Abay, nung pong ipanawagan dito sa DZRH ay naubos. Ayan, pinakyaw po ang
pinakyaw ang bawang ng probinsya ng Batanes. Sandali lamang, malakas ba ang ihip ng hangin? Maulan na kayo dun sa Batanes at maging sa Cagayan. Sino ba ang gobernador natin sa Cagayan ngayon? Classmate Rick Vargas. Si Governor Mamba pa ba ang gobernador natin sa Cagayan? O hindi na, ha? Ayan, di ba may perpetual disqualification yata ang Governor Manny Mamba? Damdamin Bayan. Uy, maganda itong sinabi ng Pangulong Marcos, ha? Ayan, abay siguro sa laki ng i-offer ng Pangulong Marcos na reward, ayan, sa mga magtuturo kung sino ang mga hoarders, smugglers ng mga agri-products. Abay, 20 million, ha? Tama ba, Mr. President, Apo Lucas, ha? 20 million nga ba ang ilalaan nating pabuya para sa mga magtuturo kung sino ang mga smugglers ng bigas, bawang, sibuyas, asukal at iba pa. DZRH Weather Bulletin. Akala ko may signal dito sa Metro Manila. Maulan din kagabi, ha? Alamin nga natin ang latest. Hindi ba apektado ang Metro Manila sa bagyong Julian? Alamin natin ang latest mula sa Pag-asa mula kay forecaster Chanel Dominguez. Hi, Miss Chanel. Good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. Ito po si Julian ay huling namataan sa coastal waters ng Balintang Island, Calayan, Cagayan. Ito'y may lakas na hangin na 175 km per hour at pagbugso na 215 km per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Dahil po dito sa bagyo, meron tayong tropical cyclone wind signal number 4 dito sa Batanes, northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, northern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 dito naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Vizcaya. Dahil po dito sa bagyo, meron din po tayong gale warning dito sa ating northern seaboards ng northern Luzon. Kaya asahan po natin, makakaranas po tayo ng mga matataas na alon dito. Kaya pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, na huwag muna pumalaot dito sa nasabing seaboards po natin. Asahan po natin, ito pong si bagyong Julian ay magko-close approach dito sa Balintang Island at Batanes dito mamayang umaga or possible mamayang afternoon. At inaasahan din po natin na ito ay magiging isang ganap na super typhoon pagkalagpas po niya na itong Batanes at Babuyan Islands. Possible din po lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility by Thursday. Sa nakikita naman po natin, ito po ay magre-reach ng typhoon category bukas naman po. Sa ngayon po, yung nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan-ulan po dito sa Metro Manila, kalalo na po yung kagabi po, dulot po ito dahil naapektuhan po tayo ng trough or extension po ng bagyong si Julian. At asahan din po natin, makakaranas din ng mga pag-ulan dito sa Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Central Luzon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa. Chanel, yes po. Anong oras maglalandfall ang bagyong Julian sa Batanes? Sa nakikita po natin, hindi po siya magla-landfall pero magko-close approach po siya, as in malapit pong approach dito sa may Balintang Island at Batanes po. At dito sa Metro Manila, maapektuhan ba tayo sa bagyong Julian? Sa nakikita po natin, ito pong trough po niya, yung extension po niya, yung clouds po niya yun po yung nakaka-apekto ngayon dito sa Metro Manila, kaya nakakaranas din po tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Okay, maraming salamat, Miss Chanel. Maraming salamat din po, magandang umaga po sa inyo. Chanel Dominguez, maibigan mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Monday, so good to me. Monday,
Abay, ngayong araw ng Lunes, ha? Abay, pati ba ang Quad Committee kahit recess na, tuloy kaya ang kanilang investigasyon sa mga nahagulat po ang mga malalaking issue ngayon, mga kaibigan, ha? Abay, yung paglutang nung involved sa pagpatay kay retired General Wesley Barayuga, ha? Pagkatapos, ito po, mahabigan, lumalalim, ha? Yung investigasyon dito kay Alice Guo. Alamin nga natin ang latest at tuloy-tuloy ba ang hearing ng Quad Committee? Alam ba silang bakasyon? Nasa ating linya, mahabigan, ng Vice Chairman ng House Quad Committee, ang kinatawan ng 2nd District ng Antipolo City, Rizal, Congressman Romeo Acob, sir. General Kong, magandang umaga po sa inyo. Kong Acob. Magandang umaga rin sa iyo at tagapakinig at tagapanood. Ayan, akala ko, recess ngayon, akala ko nag-go-golf ka na sa Eastridge, eh. Wala po. Ako po ay maghahanda ng mga papeles. Wow. Para sa pag-file ko ng Certificate of Candidacy Apo Deo. Ay, o nga pala, bukas na po ang start, ano po, ha? Ayan. Kaya titignan ko po yung papeles. Pang ilang turn yun ito, Kong Romy? Pangalawa po sa second run ko. Aba, naka-second round pala kayo, ano, ha? Ang bilis ng panahon, ha? Anyway, Kong Romy, ayan, kaya po naman tinawagan una. Ngayon, kahit recess ba, kahit filing ng COC, tuloy po ba ang hearing ng House Quad Committee? Opo, ang sabi po na aming chairman, si Congressman Ace Barbers, and binigyan po naman kami ng authority ng aming pinuno, si Speaker Romualdez, na maaari po kami mag-conduct ng hearing maski doon sa break namin. Ayan na. At sino po ang isusunod na iimbitahan po ninyo dahil dalawa ang malaking isyong lumutang ngayon, yung pagpasalang kay General Wesley Barayuga at itong kay Alice Guo na lumalalim. Abay, spy nga po ba siya o hindi? General Acob ko yung Kong Romy, sir. Ay, doon po sa last hearing, bago kami nakiwahiwalay, nag-usap po yung apat na chairman at saka ako na kung po pwede, magkaroon kami ng hearing sa October 17. October 17. Yes, and 4 days before that, magkakaroon kami ng meeting para kung ano-ano po yung mga topics at saka resource persons na imbitahin dahil meron po kaming ino-observe na 3-day rule. Yung 3 days before the hearing, kailangan nagkaroon na ng imbitasyon yung mga aming mga witnesses at resource persons. Doon po yung protocol na ginagawa namin sa Quadcom. So, sino po ang unahan natin sino po ang unahan ng Quad Committee, Kong Romy? Alice Guo ba o yung pagpatay dito kay General Barayuga? Ang usapan po namin sa Quadcom is that kung po pwede, kung the whole day, one issue in the morning and one issue in the afternoon. Anong ibig pong sabihin nun? Kung minsan, EJK sa umaga, Pogo naman sa hapon, o kaya EJK at saka illegal drugs. Ganun po yung aming para masentro po yung issue ng mabibigyan ng panahon yung isang issue. Kasi kung pinaghahalo-halo namin, wala pong direksyon na napupuntahan eh. Para po hindi chapsuy. Opo, para hindi chapsuy po. Kaya siguro dun sa yung iprepresenta yata, narinig ko nung yung kung tawagin namin ay drug matrix, yung connection ng mga illegal drugs at saka yung operations po ng Pogo. Yun ang at hindi ko alam kung alin ang uunahin, yung EJK o yung Pogo. Pero itong EJK pati Pogo saka mukhang sanga-sanga mo ito, mukhang dikit-dikit kung Romy Acob, sir. Ayan, may pagkakaugnay ng mga personalities.
Yun po yung nakita namin nung una. Hindi po ba hiwa-hiwalay kami nagkukondak ng hearing, hiwalay yung public accounts, hiwalay yung dangerous drugs. Pero napansin namin, kasi membro naman kami dun sa mga committee na ito, yung mga chairman, napansin namin, bakit pare-parehas lumalabas sa yung korporasyon na ito dito? Lumalabas sa dangerous drugs, lumalabas din sa POGO. Kaya noong ni-report namin ito, ang sabi ng aming speaker ay, di ba, bumuo na lang tayo ng Quadcom para minsanan na lang ang hearing yan. Hindi yung hiwa-hiwalay dahil hindi naaabot yung objective. Opo. Pag hiwa-hiwalay. So, ganun po ang nangyari. That's why the Quadcom was created. Kung Romisan, itong huling hearing nyo ng Quad Committee, parang for the first time, abay napikon, ayan, nagalit ang Ali Sago nung siya ay akusang spy. Bakit po kaya kung Romy, sir? Siguro, naobserbahan din nyo pala yun. Nagbago yung temperature niya nung pinalabas ni Kong Chino Almario at saka Kong Mix Nograles yung video na nagsabi Al Jazeera, ay isang spy. Doon nagbago yung kanyang kwan eh. Demeanor. Nakita nyo rin pala. So, ibig sabihin doon, tinamaan. Ibig sabihin, may tinamaan sa kanya at bilang isang investigador, maaaring may katotohanan yun dahil all throughout the Senate and the House hearing. Kung titingnan po nyo, compose siya. Opo. All throughout, lahat po ng hearing ng Senado at saka Kwan, kalmang-kalma siya. It was only during that time, nung naakusahan siya na isang spy, saka siya nagbago at pinipilit niya na mahal niya ang Pilipinas. So, yun yung pag-aaralan namin. Kung makakakuha pa kami ng mga ebidensya na magpapatunay na siya ay isang espiya nga ng China, ng bansang China. Yun po yung one. Ayan, bakit ganun po ang kanyang reaksyon na ano po ba ang parusa ng isang mahuling spy, Congressman Romy Akop, sir? Normally, pinapatay. Ganun ba? Pinapatayan ng espiya. Wow. Pero wala naman tayong death penalty, pero di ba? Pero sa mga ibang bansa, mga unang panahon, ang espiya po ay pinapatay. Naalala ko yung napanood kong yung Mossad agent na nahuli din sa nga ba ito, ha? Sa Middle East, ibinitay. Ayan, ibinitin si Cohen, si Eli Cohen, yung idol ng mga Mossad agent sa Israel. Ayan, numahuli sa bansa nga ba ito? Ayan, ibinitin ng ilang buwan yata, ilang araw dun sa plaza, dun sa Baghdad ba o anong bansa nga ba ito? Ayan, anyway. Kung titingnan po natin talaga si Hua Huaping, ay talagang yung demeanor niya talagang trained eh. Kinokontrol niya yung emotions niya, nakangiti siya kung sumagot. Kung titingnan po natin talaga lahat ng kwan. Pero doon lang siya sumimangot nung inaakusahan na siya na spy. So, we have to find out kung may mahuhukay pa kaming ebidensya na magpatunay na ganun nga siya talaga. At nagulat pa tayo na sabihin niya, kakasuhan daw niya yung kapwa niya Chinese na nahuli doon sa Thailand. Itong si Jen. Paano niya kakasuhan yun ala rito sa atin at nandun naman sa Thailand at hindi naman na Filipino citizen. Kaya nga biglang naiba yung kanya yung pagsasagot niya. Di po ba? Kung titingnan po natin, ibang-iba nung naakusahan siya. Hindi na siya nakangiti, nakasimangot na, at biglang uminit ang temperatura niya. Yun ang tinitingnan ko nung hearing. Kasi yung demeanor mo habang iniimbestigahan would tell you a lot of things. Ayan,
kung spy sa ng China, kung Romy Akop, sir, bakit na-involve pa sila sa illegal pogo? Ito ba ang mag-finance para kanilang espionage, spy operations? Ganyan ba yan? Siguro yun po yung front. plano para sa kanya. Kaya nung una, sabi ni Senator Lacson, espiya siya. Ang sabi ko, nagkakaroon pa ako ng duda, baka Chinese triad to kasi pwede namang mangyari, di ba, Apo Deo, na kausapin mo yung criminal syndicate sa iyong bansa, kayo ang mag-infiltrate doon para mayroon akong deniability. Hindi pwede mangyari. So yun ang aking teorya. Pero si Senator Lacson, nabasa ko, espiya yan. Ito na, lumalabas na. Yun ang pero nung una talaga well-trained na membro ng criminal syndicate. Ayan na. So nung ako sa Sen spy, para bang may nakalabit sa kanya Parang bigla nag-spark, napiko na tumayo siya, nagtaas na siya ng boses for the first time. So po, kaya sabi ko, tinamaan ito. Kung siguro ito katotohanan kasi biglang nagbago yung kanyang demeanor. Ayan na. Pero kung di ba ganyan na yung mga napapanood natin sa mga documentaries kung Akop, di ba may mga exchange of prisoners, mga ganyan pag ayan, para yung mga sa US sa Russia, di ba? May exchange ng mga FBI, CIA agents, mga KGB agents, ganyan. Pwede rin ba mangyari dito sa atin yan kung sakasakaling spy nga itong si Alice Guo? Sa tingin ko, mahirapan ang mangyari, Apo Deo, dahil dito may kasama ng mga illegal criminal dito sa ating bansa. Hindi po naman purely spying yung kasalanan niya ngayon. She has violated our criminal laws. Ayan na. Kaya baka mayroon yung ganyan na Apo Deo. At isa pa, lumalalim po yung issue ng money laundering kung Romy Akop, sir. Abay, yung si Mayor, yung business associate niya, itong si Mayor Dong Kalugay, ito bang nag-withdraw ng 25 million sa isang araw? Ang report po sa amin 150 million. 150 million? Diyos ko, isang araw? Siguro gusto na niyang itago o ano. Hindi po natin alam mo, yun po yung pinag-aaralan namin na siguro kailangan, nasabi na rin ng aming chairman ito, na i-amend natin yung batas natin sa money laundering. Kasi nahirapan yung kami, halimbawa mga investigador din ng ating pamahalaan, to get details about money transactions simply because stringent yung ating yung bank secrecy law. Kasi there are only two exceptions. One, pag kailangan ng waiver from the owner of the account. Second is upon order of the court. Yun lang po yung po pwedeng mabuksan. At yung council naman, yung Anti-Money Laundering Council, nakita namin na hindi sila pwedeng basta-basta magbigay ng impormasyon until there is magkaroon po ng predicate crime o nakakommit na sila ng krimen at na demanda. So we cannot get details of yung kanilang financial transaction until or unless a case is filed against them. So hindi kami makakuha. Wala po kaming hirap na makakuha ng ebidensya po doon. Paano po yung bangko na pinag-withdrawhan ng 150 million sa isang araw, Kong Romy? Sila po ba ay ipapatawag din po ba? Meron na dumana rin sa aming pag-uusap po yan na na kung po pwede silang imbitahin. Ang obstacle or hindrance na lang doon is sabi namin, they would just invoke yung bank secrecy law dahil sila naman ang madidimanda pag i-divulge nila yung transactions na hindi po nasusunod yung protocol. Ayan. For example, yung
Yung governor ng Cagayan, di po ba? Inimbestigahan din po natin Si yun. Manny Mamba. Yes. Hindi namin mapiga yung land bank tungkol sa detalye ng pag-withdraw ng pera sa kaban ng bayan ng Cagayan. Kaya nahihirapan po kami talaga. So, minabuti ng aming chairman na sige, pag-aralan natin kung pwede natin i-amend yung bank secrecy law saka yung law creating the Anti-Money Laundering Council. Yun po yung direction namin. Isa na lang po kung Romy, ayan, matapos maiugna itong si Mayor Dong Kalugay ng Suala, Pangasinan, meron nga bang ipapatawag din ba yung Mayor naman ng Bulacan na malapit din kay Mayor Alice Go at na posibleng involved din sa kanilang mga illegal operations, Kong Romy? Alam po ninyo, Apo Deo, hindi naman po kami nag-iimbita ng basta-basta hanggat wala po kaming nakuhang ebidensya o witness doon sa dahilan kung bakit siya ipapatawag. Alam po namin yun. Lumalabas po doon sa mga impormasyon na binibigay sa amin. Pero wala po kami makuha na corroborating evidence o testigo para patunayan yung impormasyon na binigay po sa amin. Hindi po namin basta-basta tawagin hanggat wala po kaming corroborating evidence o testimony para patunayan yung impormasyon na yun. Kasi mahirap naman na pag wala kaming hawak, babanatan na lang namin. Kawawa naman yung tao. Ayan, okay. So, pero ano bang sinasabing link nitong Mayor ng Bulacan kay Mayor Alice Go? Balita, kasosyo. Kasosyo rin. Oo. Opo. Ayan. Anyway, Kong Romy, sir, maraming salamat. At teka muna, may kalaban ba kayo sa Antipolo? Wala namang kalaban sa pagka-congressman. Wala pa naman akong naririnig, Apo Day. Sana nga, I wish na wala para mawala yung stress. Kong Romy Acob, sir, maraming salamat and good luck. Thank you and good morning. Maraming salamat din sa oportunidad, Apo Deo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Anytime po, Apo, Vice Chairman ng House Quadra Committee. Kinatawan ng 2nd District ng Antipolo City na mukhang walang kalaban, Congressman Romeo Acob. Damdamin Bayan. Babalikan pa natin ilang pang mga issues. Naku, marami tayong mga issue ngayon. At sandamakmak, Dito rin natin malaman kung alin ang unahin natin dito. Pero papasadahan natin lahat yan. Oras Chief Justice Alexander Jasmundo, alas 8:38. Signal niya, Malu, Abay, kumusta yung kanilang mga produktong bawang tsaka pala ngayon doon, binabagyo na, Abay, Governor, nawala, Malu. Ayan. Magandang umaga. Ayun. Magandang umaga, Sir Deno. Good morning po. Good morning po. Naku, kumusta po? Nakikita po namin itong video ninyo. Mukhang malakas po ang ulan tsaka ihim ng hangin dyan sa Batanes. Ako, sir, kaganda ho ito. Magdamag po kaming hindi natulog sa sobrang lakas ng hangin at ulan. At lalo na ngayong umaga, sobrang lakas kasi parang yun ang pinakamalapit sa amin yung bagyo. At dito ho sa Batanes ay mayroon na ho kaming kagabi pa ito ay 27 na yung evacuees namin na nasa evacuation center. Mayroon kami din ditong 94 na stranded na mga turista. Naku. At wala na po kaming power dito, sir, at marami nang bumagsak na mga kawad ng kuryente. Tapos ang communication namin on and off, naka-Starlink lang ako, pero on and off din dahil yung power po ay wala. Pag walang power kasi wala yung walang signal ang Starlink. So gumamit ako ng genset pero minsan ay nawawala-wala po, no? Tapos nung Friday po, September 27, nagkaroon din kami ng disaster preparation meeting kasama yung Disaster Council. At mayroon ho kaming preparation na
nagkaroon kami ng plano para sa preparasyon nitong Typhoon Julian. Pero hindi namin talaga in-expect na ganito kalakas. Wow. Ang huling namin na ganito kalakas is Typhoon Kiko 2022 pa po. So yung dumaan sa taon ay puro banana typhoon lang. Pero ngayon po, napakarami po ng nawalan na ho ng bubong dito. Gumagamit na yung mga bahay ay light materials. Pero lahat po ng mga bangka dito sa Batanes ay nailagay na ho sa safe na lugar. Ang kinatatakutan ko lang dito talaga yung mga bahay na light materials po. Hindi po kami makalabas dito sa mga bahay namin at in-advise ko na wala talagang pwedeng lumabas. Baka doon pa kami magkaroon ng disgrasya po. At may relief goods naman kami. Family food packs namin ay mayroon kaming 7,000 na enough po yan na ipamimigay namin after nitong bagyo sa mga kada pamilya po. Sa mga nasiraan po ng bahay, mayroon naman kaming nakahandang 2,175 na yero, 2,457 na lumber, at mayroon kaming 40 na GI pipe. Mayroon kami ditong, ang lakas talaga, pasensya na kayo ha. Opo, narinig po namin, nakikita po namin sa video. Opo. At saka po ay, alam mo yung sa sobrang lakas, parang nililindo yung bahay ko. Hello. At yung NFA rice, mayroon naman kaming NFA rice dito. Pero hindi namin alam kung mabibigyan po kami dahil alam niyo naman sa rice tarification ay hindi basta-basta kami makakuha. Pero ang alam ko, pag ganitong may kalamidad ay mabibigyan po kami. Pero mayroon kaming enough na pagkain dito at may enough akong relief goods na nadala dito ng DSWD. Governor, kay kumama, may mga turista, sabi nyo, 97 ba yung estrada na turista dyan? So saan po sila ngayon? Saan po sila ibinuk o kaya nakabilet? Saan sila nakatira ngayon? Ay, naku, teka mo na. Sandali ha, teka mo na. Okay. Yung lahat ng turista ay nasa mga hotels po at sinabihan namin sila, pinuntahan ng tourism officer ko na paghalima matapos itong bagyo ay titingnan namin kung paano sila matutulungan, kung ano yung pangangailangan po nila. Pwede namin sila sa pagkain, ay pwede namin ho silang tulungan. At siguro kung halimbawa ay wala silang matirhan, pwede dun ho namin silang lagay sa evacuation center po namin. Gov, si Nicole po, yung forecast ng Pag-asa, ang bagyo baka lumabas pa by Wednesday or Thursday, sapat pa po ba yung supply natin hanggang araw na yon? Opo, mayroon pa ho kami. Pina-check ko naman ho ay mayroon pa sa mga tindahan yung mga bigas at saka yung mga pagkain kasi kaalis lang nung barkong nagdala ng pagkain. Pero kung magtagal pa po, mga 1 week pa po or 1 week plus, at mag-panic buying ang mga tao, ay yun yung magiging problema po namin dito. Pero mayroon po kaming bigas. Alam ko talaga mayroon stock yan sa NFA at kung ayaw nilang ipamigay yan, ay talagang ako ang magpapabukas at ilalabas ko yung NFA na yan. Bahala na kung ako ay makulong basta may pagkain ng mga tao dito sa Batanes. Anyway, Governor Kaikawam, noong 2022, nung sumalanta ang bagyong Kiko, di ba nanawakan pa sa DCRH dahil ang bawang, produkto ng bawang ay mabubulok. Kumusta po ang mga produkto natin bawang at palay? Malapit ng anahan, Governor. Ay, yung bawang po ay naibenta na po. Okay, naibenta na po yun. Kaya wala na hong problema yung farmers namin. Ngayon pa lang yung taniman ng palay. Pero mayroon isa ditong munisipyo na nakapagtanim na at kahapon yata kahit Sabado-Linggo yata ay nag-harvest sila para hindi maabutan ng bagyong ito. Hindi ko lang alam kung natapos nilang i-harvest yung palay po nila. But the rest, lalo na yung Itbayat na yun po yung marami pang farmers na nagtatanim ng palay ay ngayon pa lang po, ngayong October ang taniman po.
Ayan, sa lakas ng bagyong Julian, may panawagan po ba kayo sa national government governor kung ano po ang inyong kailangan o dapat na tulong po para sa inyo? Opo, nananawagan ako sa national government, lalo na kay President, na sana po ay tulungan po kami pagkatapos nitong bagyo dahil nakikita ko na napakalaking pinsala po nitong si Typhoon Julian dito ho sa Batanes po. Mga ilang bahay na governor ang nasira, natanggalan na po ng bubong. Marami na po, hindi ko po tas sinisend lang sa akin sa messenger ko yung mga bubong na nasira. Pero hindi ko pa na-total kasi wala rin tigil yung aking interview po. So siguro makakapag-report kami mamayang hapon more or less kung ilan po yung nawala na ng bahay at saka ho yung mga nasa evacuation center po. Naku, Governor Kayko, paano na yung typhoon missile ng Amerika dyan? Safe ba dyan? Ayan. Anyway, parang hindi namin kaya dito. Governor Keko, pinapatawalan po namin kayo. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan. Anytime po na kailangan po ang inyong aming tulong, mga announcement, coordination, tumawag lang po kayo dito sa amin sa DCRH, Governor. Ingat po kayo. Ma'am. Maraming salamat po, sir at ma'am, at tatawagan ko lang si Malu kung kailangan kailangan ma'am. ko ang tulong po ng national po. Salamat po. Thank you very much, Salamat Governor. po. Ingat po kayo. Opo, bye. Mga kaibigan, Batanes Governor Marilu Kayko. Damdamin Bayan. Nakita ko yung picture nung typhoon missile ng Miss Nicole. Nasa truck lang pala malaki yan. Oo nga. Movable pala yun. Ayan. At least tatapat sa Typhoon Julian. Damdamin Bayan. Sandali lamang Ninong Sherwin Alfaros ang kabamamigin ng limpak-limpak na Aguinaldo ngayon. Aba, nasa Caloocan. Sandali lamang Sherwin. Damdamin Bayan. Pero bago tayo mag-commercial, Miss Nicole, ayan, matanong lang kita. Ayan, matanong ko lang Justice Sam Martires. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Alam mo, Justice Sam, itong si Nicole, bagong kasal ito eh. Ayan. Matanong nga kita, ayan, paano bagong kasal ka, Mrs. Nicole Lopez Puyawan? Ayan. Ma-discover mo isang umaga, ha? Si Jonas, ayan, paggising mo naka-make up na siya. Ayan. Hala! Lakay! Papa-make up din ako. Pagkatapos yung dating macho-macho no, nililigawan ka biglang pumipilantik na ngayon. Ayan. Paano yun lang? Anong gagawin mo? Yan ang tanong ko ngayon. Papa-make up na lang din ako. Nakitipid ako sa hair and makeup artist. Bakit na kayo natanong mo Abay, kaya ko tinatanong kasi meron isang mayor na sikat, ha? Abay, kung kailan matagal na sila ni Mrs. Ayan na. Tsaka lumalabas. Hala, lakay. Nabalatan siya. Oo, nabalatan. Abay, ang malupit pa rito, Miss Nicole, alam mo kung kanina in love si Mayor? Kanino lakay? Sa kanilang driver. Ay, wow. Pogi ba lakay? Ay, macho. Gwapo na. Macho pa. Damdamin Bayan. Babalikan natin yan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay, 6 na minuto bago mag alas 9 ng umaga. Number 1. Sherwin, standby birthday girl Narciso. Ba? Ngayon ba birthday niya? Kailan ba birthday ni Let, ha? At sandali lamang paring Vic De Leon Lima. Ikaw talaga, ha? Ayan. Naku, dami na nagtatanong. Sino si Mayor, ha? Chill lang, relax lang. At pasalamatan ko lang si Attorney Manny Casino. Ayan. Abay, yung sikat, ha? Yung sikat na
agent ng Mossad ng Israel na binitay ay doon pala sa Syria. Tama, Syria, ha? Thank you very much, Attorney Manny Casino, ha? Abay, si Eli Cohen na spy ng Mossad ng Israel, na-penetrate po niya ang Syria, mahabigan, to the point na naging kaibigan yung mga top officials doon. Muntik pa siyang gawing defense secretary, ha? Kaya ganoon na lamang ang galit ng mga Syrian authorities nung mahuli siyang spy pala. Ayan, ibinitin sa plaza ng ilang araw, 1 linggo yata o halos 1 buwan. Ganun po mahabigan ang nangyari doon kay Eli Cohen. Pero sa galing po niya mahabigan, abay, ang daming nakuhang mga secret intelligence information sa Syria, ha? Kaya siya ay ina-idolize ng mga Mossad agents. Daming bayan. Sandali lamang, let standby Raymond at Paas. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay, sakto yung punto, 9:00 ng umaga. Number 1. Race Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Punta na tayo sa Mabalacat. Layo, ha? Mabalacat Street, 6 Avenue, Caloocan City. Kala ko Pampanga na. Kala ko Pampanga. Ninong Sherwin, ayan, nakot, nainip na ba yung bibigyan mo ng regalo, ha? Palaya ko, bibigyan mo ng regalo, di may inip yan kahit maghapon. Ninong Sherwin, pasok! Asan? Mabalacat Street yan, may 1/4 but may 1/4 to. Mabalacat 1/4 sa Caloocan. Dito yan sa bahagi ng 6th Avenue. 6th Avenue palabas ng EDSA. May malakasan dito. Malakasang tumutusok palagi sa DZRH Radio. Ito, huli-huli natin. Dahil yung radyo nila, inilabas pa nila sa kalsada. Dahil dakatersin. Alam na nandiyan ka. Yun yung radyo. Ayan yung kanilang radyo. At kaya naman, huling pangalan mo po? Romeo po. Romeo Bulan. Romeo Bulan. Yan, si Romeo Bulan ng Mabalacat. Romeo Bulan, palagi ka nakatutok sa DZRH? Palagi. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Deo Macalma. Aba, bigyan ka agad ng si Kuya. Ito naman, seryosong-seryoso mukha niya. Pero masaya na yan. Masaya na yan sa totoong buhay. Bigyan mo ng 1,000 pesos! Ayan. Nagpapakuha ka lang ng ID, no? Wala siya energy, lakay. Ay, pinapangiti mo nga si Kuya, ayaw niyang ngumiti, ayaw niyang makita yung kanyang smiling face, Pero ngingiti yan, lakay, kapag nakita na to, dahil meron siyang vitamin E. Ayan. Vitamin E. Ngingiti na yan. Hindi nga, ngumiti na ba? Lakay, ngumiti na. Ang saya na kagad. Nakakita na ng vitamin E. At meron pang terno yan ng vitamin RC. Yan, para sa iyo yan. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa DZRH. Tingnan ka na ulit. Lalakas. Lalakas na ulit siya. Bigyan na ba sa vitamin E si Kuya, ha? Ayan. Nung binigyan ng 1,000, para nagpakuha na ng ID picture, pictura. Pero nung inaputan ng vitamin E, Emperador, ang ngiti niya sagad na tingnan, ngiting tagumpay na kayo. Nabuhay ng dugo. Ayan. At meron yung grocery bag mula sa DZRH. At syempre meron din DZRH umbrella. Ano masasabi? Hindi ko naman nakausap, madalas ko napapakinggan. Ganun ba, Kuya? Ayan. Ano ka po kayo naririnig? Maraming salamat ko sa inyo, DZRH. Lagi ko kayo naririnig. Maraming salamat, Kuya. Ayan, minsan pasyal ka dito sa DZRH at isasakay kita sa Chubibo. Isasakay kita sa Star City. Gusto mo madaling ka na namin?
Saan? Tanong muna, saan? Natakot na kay. Natakot sa Chubibo. Hindi, Chubibo na to. Kuya, alam kong tuwan-tuwa ka sa vitamin E natin, Emperador, ha? Paalala, kuya, ha? 3 kutsarita lang para sa iyo yan, ha? Huwag susobrahan. Maraming salamat po, Lakay. Deo, makalma. Wala po naman, kuya. Merry Christmas. Ayan. Noted daw, Doc. Noted. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos at lumakas kagaya ni Tatay, pangalan mo ulit? Romeo po. Si Tatay Romeo, pwede kayong manalo palagi sa Deezer H Mas Malakas promo. Tumutok lang sa Deezer H at syempre, mag-abang sa aming mga lokasyon para sa 1,000 pesos at grocery bag. At maraming salamat din sa patuloy niyong pagtutok dahil number 1 ang Deezer H sa recent Kantar survey sa Metro Manila at Mega Manila. Kaya naman sa mga nais manalo, tutok lang. Ako naman ang number 6, Sherwin Battle para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Kuyang Romy and Juliet. Bigla na buhay yung inabot yung Emperador. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang, mula kay birthday girl Sister Nicole. Ito, Lakay, ang Pangulong Bongbong Marcos may 2 aktibidad sa Tarlac ngayong Lunes. Uy, ano yan? Ibalita mo yung RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Nakasa bamban yan, ha? Miss Let, asa nga sa Tarlac? Asa ng presidente dyan? Saan pupunta dyan sa Tarlac? Nawala si Let, ha? Miss Let, happy birthday! Wala talaga. Batiin natin. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Basta sabi nga ng Emperador, drink responsibly. Hindi tayo malalasing dyan. Miss Let, ano ang latest sa Malacanang? Anong pupunta ng Pangulong Marcos sa Tarlac ka? Let. Happy birthday, Miss Let. Let it be me. Ayan. Lotto King, ba't ang bagal mo, ha? Anyari, ha? Ayan. Okay na? Ayan, birthday girl. Miss Let, please come in. Lakay, Nicole, muling pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificate of Condonation sa mga magsasaka sa Tarlac. Gaganapin ito sa Eduardo Coanco Gymnasium sa Paniki ngayong umaga. Ayon sa Department of Agrarian Reform, aabot sa higit 4,600 na certificates of condonation ang i-release sa 3,500 benepisyaryo. Ipinangako ni Pangulong Marcos ang pagbura sa utang ng mga magsasaka na benepisyaryo ng Agrarian Reform. Pagkatapos sa Paniki, ay didiretso ang Pangulo sa Capas para naman pangunahan ang pagbubukas ng St. B. Gigafactory sa Clark Special Economic Zone. Ang St. B. isang Australian-Chinese joint venture na gumagawa ng mga baterya. Lakay? Anong klase ng baterya? Ever ready ba yan o motolite? Lakay, lithium iron phosphate. Ito yung mga ginagamit sa mga solar. Akala ko sa kotse. Ayan, sa solar pala. Ayan. So, malaki ba yan? Sino may-ari? Anong company yan? Anong galing China ba yan? Oo, maya-maya malalaman natin pagdating namin doon. Nasa biyahe pa kami. Nasa biyahe pa kayo. Kala ko naka-helicopter din kayo. Yung hindi Lakay. Mauuna yung sa Paniki, yung pamamahagi ng Certificate of Condonation sa mga magsasaka. Ayan. Hindi ba pupunta sa Hacienda Luisita? walang ganun schedule Lakay. Walang schedule. Okay. So, maraming salamat, Miss Let. At happy birthday. Anong handa mo? Maraming salamat. Bukas pala Lakay. Maraming salamat. Balik sa inyo. Kala ko may breakfast na kami ngayon. Wala pa pala. Masa pa naman ako. Di ako nag-almusal. Maraming salamat, birthday girl, Let Narciso. Daming bayan. Sa Senado, ano ang latest? Uy, sa SBI, Senate Bureau of Investigation, kumusta na kaya dyan? Nako, Lakay, pagturo ni Chinese spy Xie Zhejiang kay dismissed Mayor Alice Guo na isa ring Chinese spy umano, hindi dapat agad paniwalaan. Ayon kay Senator Coco Pimentel. Balita mo yan, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond.
Nicole, Mayor, hindi daw dapat agad paniwala ang naging pahayag ni self-confessed Chinese spy Xi Jiang. Isa rin Chinese spy itong si dismissed Mayor Alice Go. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, kailangan mag-ingat ang mga otoridad sa pahayag na ito ni Xi Jiang na ngayon ay nakakulong sa Thailand. At aminado si Pimentel na hindi rin dapat binabaliwala ang kanyang naging pahayag. Paliwanag ng senador, maraming dahilan na maaring ma-impluensyahan sa ang isang individual o testigo at siya ay nakakulong. Para din kay Senate President Francis Chis Escudero, may legal ang isiniwala ni Xi Jiang. Malinaw naman sa ating saligang batas na kapag ang isang tao ay inakusahan ay dapat may karapatan itong i-cross-examine ang nag-aakusa sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa nangyari dito kay Xi Jiang na nag-akusa kay Alice Go ay hindi maaring ma-cross-examine ang nag-aakusa. Hihit ni Escudero ay nasa mga senador nang nag-iimbestiga sa kaso ng Pogo kung kailangan nila ipatawag ang isang nakakulong gaya ni Xi Jiang, ngunit masalimot umano ito dahil kailangan pang magpaalam sa mga otoridad sa Thailand. Matatanda na sa hearing ng House Committee ay biglang nagbago daw ang pananalita at tono nitong si Alice Go na siya ay akusahan bilang isang Chinese spy. Raymond, ito si RH 28. Raymond, hindi pa patapos yung hearing sa Senate? May kasunod pa, no? Tungkol kay Alice Go. Meron pa dapat nung last week ay tapusin ito, pero ang nangyari, ang dami pang mga detalye na naglalabasan at sa ngayon ay ang tingin nila ay magkakaroon pa sila muli ng hearing. Naka-break na ang Kongreso, patapusin lang muna nila yung file o candidacy ng mga kandidato para sa Akala ko, Raymond, kailangan makapag-file muna ng Certificate of Candidacy ang mga 12 kandidato sa pagkasenador. Pwede rin. Tatapusin muna nila. At saka may mga local officials din na nababanggit, Mayor. Hindi ko alam kung yung gaya ng tinatanong mo kay Congressman Acop kanina ay nakarating din sa radar ng mga senador. At dahil sa ngayon sa ating nakita ay nakatutok kina Mayor Go at Mayor pang Ayan, alam na ba ni Senator Joel Villanueva, yung isa ng mga mayor sa kanilang probinsya sa Bulacan, na close din pala kay Alice Go? Oh. May mga nabanggit na properties daw si Alice Go dyan sa Bulacan, pero hindi ko pa narinig, Mayor, na may nabanggit nila. Galing sa kanya, meron siya o malapit sa kanya na isang alkalde sa lalawigan ng Bulacan. Okay, sige, abangan natin yan. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa Diesel Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Ayan, nasa na yung background mong The Spy Who Loved Me? Ayan, naku, naalala ko naman na Sister Nicole, ha? Yung hinihinala ding Chinese spy na nagpanggap na journalist. Inaalala mo yan, ha? Ayan, na-expose na siya. Talagang ito, ha, kilala sa intelligence community, lalo na sa ISAP, ha? Dahil parang yung napanood natin sa Red Sparrow, di ba? Napanood mo yan, di ba? Ha? Abay, kinaibigan nito ang ilang military officers, ha? Ayan, may mga colonel, may mga general, para sabi na para makuha na information. At yung isa nga, di ba na special na balita natin? Isang general dyan sa date sila sa Istud, ha? Ayan. Pagbaba ni general, bukas na yung kotse niya, nawala na yung laptop. Pero alam mo, Lakay, meron akong true to life, magitin ko lang ng mabilisan. Meron talagang true to life story. Bihirang-bihira tong libro na to, Lakay. Ano siya, North Korean Spy. Ang title ng libro ay Tears of My Soul. Tapos, Lakay, ang objective niya is pasabugin yung isang buong eroplano na may mga sakay na pasahero. Napasabog niya. Kaso nahuli
nahuli siya. So meron siyang pill na kailangan niyang inumin para hindi siya mahinga ng info. Ayan, dahil nahuli siya para maglason siya. Ayan, maglason, lakay. Kaso lakay, hindi daw tumalab yung lason. So ngayon buhay siya. Ang ginawa niya, gumawa siya ng libro at yung libro, kinuwento niya yung buhay niya. Bilang spy. Bilang spy. North Korean, South Korean spy ito. North Korean spy siya lakay. Tapos nasa South Korea na siya ngayon at yung kinita dun sa libro, napunta ron sa pamilya ng mga namatay. Lakay. Ang ganda ng libro na yun. Ayan, mabasa nga yan. Daming bayan. Kaya lang sinasabi kong magandang TV journalist Miss Nicole, ha? Ayan, nung ma-expose siya, ayan, mukhang nagbago na, ayan, nag-asawa na, ayan, at yung pamilya na, ayan. Daming bayan. Pero ang tanong ano mga sensitive information na nakuha niya, ha? Dun sa laptop ni General. Report muna mula sa Kongreso. Ito, lakay, mga Pilipinong kasabwat at tumutulong sa operasyon ni na Michael Yang at Alan Lim sa droga, pogo at iba pang krimen sisikaping maibulgar ng Quadcom. Ibalita mo yan, RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Nicole at Lakay, sisikapin ng Quad Committee na matanggalan ng maskara at matukoy ang mga Pilipinong sangkot sa operasyon ng criminal syndicate ni na dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang at Alan Lim. Sa pinakahuling hearing ng Quadcom, natukoy sa Matrix na pare-pareho ang cast of characters na tumutukoy kina Yang at Lim kasamang ilang kapwa Chinese nationals ang mastermind ng complex criminal network sa bansa. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., ang grupo ni na Yang at Lim ay may ugnay sa illegal pogos, drug trade, land grabbing at extrajudicial killing sa Talamak na inilungsad ang war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Naniniwala si Gonzales na may natisod ng mabigat na impormasyon ng Quadcom, kabilang dito ang pagkamkam na mga lupain, mga banyagang nagpapanggap na Pilipino gamit ang mga peking birth certificates at mga government IDs. Aminado si Gonzales na ang nabulga ng Quadcom ay mga criminal enterprise pa lang at madayuhan pa lamang na-identify. Dapat anyang matukoy kung sino ang mga kasabwat na mga Chinese nationals na ito sa kanilang illegal na gawain dahil hindi sila makakapag-operate ng walang mga Pilipinong tumutulong sa kanila. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Good morning kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Nagpatato pala kay laki sa paa. Sa paa ba? Sa paa ba yun? Nakita ko laki nag-viral yung picture sa kaliwang paa. Sa binti. Ano nakalagay? Mans Carpio. Ay, di ko napansin lakay yung mismo ito na ito. Basta nakita ko na sa tribal design. Alam mo lakay may mga kaibigan ako na na nagpatato kay Apo Wang Od. Siya nagde-decide kung ano yung itatato sa'yo. Ganun ba? Hindi pa pwedeng ganun ba? Depende sa parang personality mo, pagkatao. May kaibigan ako lakay sa likod dito sa may batok, parang dagat, parang waves ganyan. So kung magpapasato pala kay Apo Wang Od, itato sa akin yung microphone, gano'n? Sandali lamang sa ating mga reports. Abay, kayo talaga ay kontatan dito sa mayor, ha? Sino daw yung mayor na bumibigay na, ha? Talaga, parang kaswerte naman nung kanyang lover boy, Miss Nicola. Para yung lover boy dun sa Pangasinan na ipinagawa ng sabungan. Ayan. Pinagawa pa ng resort na may swimming pool, di ba? Malakas to, lakay. Pero kung ang problema po ninyo ay blood sugar level, mga misis, mga lolo, mga lola, abay, huwag masyadong mabahala, ha? Pero kung kayo po ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay maaring diabetes na po yan. Baka mawa ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. Para makaiwas dapat mag-exercise lagi. At kailangan tamang pagkain, Congressman Lee, ha? Ayan. Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, Professor Boy Benessa, mas malakas ang laban mo dito, Prof. Ang Cogent DB Plus,
Mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's drugstores at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cognac DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:24 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:28 ng umaga. Naku, sandali lamang, baka makalimutan kong batiin ito. Birthday pala ni Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Sec Benny, laban tayo dyan. Happy birthday. At happy birthday din kay Kuyang Dr. Bong Lero ng Viluna, Kuyang Mike Heniston at Kuyang J. Pumara at Kuyang Ernie Enriquez ng TM Calao Masonic Class number 136. At congratulations sa mga newly obligated brethren. Congrats. Ayan para sa mga taga Bureau of Fire. Abay, congratulations kay Kuyang John Paul Lopez at Kuyang Mars Quincy Ferre ng Philippine National Police. Congrats ang aming newly raised brethren sa Calao Lads. At happy birthday din kay Mr. Rico Merioles ng PMA Sandigan 82 at mula kay Colonel Choi Merioles. At happy birthday din kay Noble Mayor Lawrence Francia mula sa Katimugan Shrine Club at mula kay High Sheriff Mike Ordonio at Kuya Ermi Tambalong. Happy birthday! Damdamin Bayan. Hoy, nasa ating linya Miss Nicole. Abay, eto si Congressman, controversial din nito Abay, naging naging malaking issue rin yung saagutan dyan sa Kongreso. At nasa ating linya ang kinatawan ng Agri-Party List, si Congressman Wilbert Lee. Abay, may kinalaman ito sa pondo ng PhilHealth at ng Department of Health. Congressman Wilbert Lee, magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Kuyang Deo. Magandang umaga po, Nicole. Magandang umaga po sa ating pong mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batang-bata pala ito si Kong Wilbert Lee. Parang 30 anyos lang ito. Ayan. Anyway, Kong Wilbert Lee, abay, ano ba ang nangyari nitong pagdinig nyo kayo ay dati ay kinukasyon nyo ang pondo ng PhilHealth. Ano ba ang problema sa PhilHealth? Ayan, dahil ba sa humingi ng dagdag budget pagkatapos hindi naman nagagastos yung kanilang pondo at gusto pang i-remit sa National Treasury, Congressman? Well, actually, Kuyang, alam naman po ninyo na last year pa natin ito inilalaban, Anong na-discover natin last budget hearing last year, may 400 billion silang nakadeposito sa bangko. Time deposit, investment, iba't iba. Ngayong taon, ito pong perang ito ay naging 504 billion na. So, ang akin lang pong pinanggagalingan, napakaraming pera po na dapat po sa kalusugan. Pero bakit po hindi ginagamit? Oras-oras, minu-minuto, meron tayong mga kababayang namamatay dahil ayaw po magpadala sa ospital, natatakot na pag dinala, mababaw sa utang, malulungbog sa kahirapan, walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot. So hindi po ito katanggap-tanggap, hindi po dapat nangyayari ito. Kaya sinabi ko na po yan nung September 4 budget briefing na kapag hindi po ako binigyan ng DOH at ng PhilHealth ng malinaw, maliwanag na plano at specific timeline kung kailan po natin madadagdagan yung mga benepisyo, masasagot yung mga iba't ibang klaseng sakit na napakamahal, hindi pwedeng installment ang gamutan, yung mga iba't ibang diagnostic test, katulad po ng MRI, PET scan, CT scan, ay hindi ko po ito papalusutin, i-defer po natin ito. Doon po ang pinanggagalingan natin. Bagamat sa loob ng isang taon, meron tayong napagtagumpayan, nadagdagan natin ng 30% yung mga benepisyo na natatanggap. Yung dialysis, nagawa na po nating 6,350. Yung breast cancer from 100,000 to 1.4. Pero napakarami po pong iba't ibang klaseng sakit. Ang kulang na kulang, napakabagal po ng pagtaas ng benepisyo. Mayroon po tayong mga kababayan na hospital, 470,000 yung
bill ng hospital, 24,000 lang yung sinasagot ng PhilHealth. Napakalaki po ng out-of-pocket expenses ng ating pong mga kababayan. Gayong may pera po na nakatago, nakadeposito sa bangko, hindi po dapat ganun ang nangyayari. Dahil ang PhilHealth, hindi po investment company, kundi health insurance provider ng ating mga kababayan. Ano ang paliwanag ng PhilHealth dyan, Congressman Wilbert Lee? Ayan na, tinitipid yung mga nagkakasakit na members ng PhilHealth. Ayan na, katulad na lamang, ilang libo lang yung ang laki ng gastos, maabot ng milyon, pero konti lang yung binibigyan na tulong ng PhilHealth. Samantalang ang laki pala ng pondo hindi nagagastos. So paano ang paliwanag nila at paano maikokorek ang ganitong problema sa PhilHealth, Congressman Lee? Well, yun nga po, no, may proseso, tinanong ko doon, meron daw proseso, merong dinadaan ng Benefits Committee, na ang Benefits Committee comprises ng 7 tao na pinangungunahan ng Secretary of Health. Yung iba ay miyembro rin ng board ng PhilHealth, no? So, 7 tao na nakakapadelay. Kaya ang tanong ko nga po doon, Kuyang, nung budget sa plenaryo, ito bang 7 tao o 13 tao na nasa board ng PhilHealth, sila ba ay Diyos, no, na siyang magdidesisyon sa buhay at kalusugan ng mahigit 114 na milyong Pilipino, no? Kasi kung sa kanila nadidelay ito at dahil sa proseso, bakit hindi natin baguhin ang proseso? Dahil ang proseso hindi po pwedeng maging hadlang, no? Lalo na kung ang kapakanan ng ating mga kababayan ang pinag-uusapan, no? Hindi po ito pwedeng maging hadlang. Hindi po natin dapat ito hahayaan na ganito. Kaya tayo po ay talagang nagngit-ngit at sinabi natin, hindi po pwede tayo maging manhid, no, sa mga nararamdaman po ng ating mga kababayan. Yung pong kaming nasa gobyerno, wala kaming karapatan na nandyan kung hindi namin maramdaman ito. Kaya talagang ginawa po natin ng lahat, no. Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi po tayo pinagsalita, no, nung pong budget hearing, dahil po dinifer natin ito nung Lunes at ipinagpatuloy po nung Miyerkules, no. Sabi po ng majority leader, dahil oras na raw, napakatagal na, parang exam daw ito, no. Finish or not finish, pass your paper. Pero para sa akin, hindi po pwede dapat ito dahil pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, no. Kailangan po malinaw kung kailan extend ito, dapat po itong i-extend. Pero nakuha naman po natin ang commitment, no, napapirma natin pa rin ang DOH at PhilHealth sa kanila pong mga commitment. Kasama na po rito yung karagdagang 50% increase sa benefits na mangyayari po ngayong November na, no. Epektibo na po yan ngayong November. Yun pong gamot sa mga cancer na sakit na hindi pwedeng installment, katulad po ng mga chemotherapy, ito po ay sagot na rin ng PhilHealth up to 80%. Yun pong mga diagnostic scans, MRI, PET scan, CT scan, na alam naman po natin, napaka-konting pampublikong hospital ang meron. Dito nga po sa Metro Manila, pag pinag-usapan yung PET scan, NKTI lang po ang meron yan. Kamakailan lang nung Agosto nagkaroon ng PGH, no? Na pag ikaw naman ay pumunta doon, napakahaba po ng pila, pitong buwan bago ka makakuha ng schedule. Kung pupunta ka naman sa pribado, napakamahal. So by the time makaipon ka, makakuha ka ng pera, lumipas na rin yung mahabang panahon, malamang malala na po yung sakit mo, no? So itong mga diagnostic scans na to, kasama na rin po ito nga magiging epektibo na rin po ito ngayong December 2024, no. Ilan lang po ito sa mga commit natin. Nagkaroon po tayo ng pirmahan ng dokumento at ito po ay official na naipalagay natin po sa record, no, nung tayo ay bumoto sa budget ng PhilHealth ng DOH, na ipalagay po natin ito sa record na commitment nila, no. Hindi po katulad no na puro salita, puro pangako. Ngayon po ito po ay dokumento na pirmado ng Secretary of Health at ng presidente po ng PhilHealth. Ito po yung mga babantayan natin na ngayon, Kuyang Deo, para po magawa at masunod po ito at maimplementa ng tama. Congressman Wilbert, maganda yung sinabi nyo na dapat yung mga chemotherapy ng mga cancer patients, 80% ang sasagutin ng PhilHealth dito. Congressman, tama po ba? Tama kayo, Kuyang Deo, kasi
napakalaki pa po ng out-of-pocket expenses na nangyayari po sa ating mga kababayan, no? Sa atin po, 44 to 90% ang out-of-pocket expenses na sinasagot ng ating mga kababayan. Samantalang under our Universal Healthcare Law, meron tayong tinatawag na zero billing o no balance billing. Dapat po libre ang gamot, libre ang pagpapagamot. Pero hindi po ito nangyayari. Kaya kasama po dito sa commitment, napa-commit po natin sila na from 140 billion every year na ginagastos sa dito po sa mga claims, sa mga gamot, sa mga pagpapagamot, papataas po natin ito ng up to 250 billion pesos sa pamamagitan ng pagtataas ng mga benepisyo na ibinibigay po sa ating mga kababayan. Mahigit po isang dekada na hindi po nag-a-adjust ng case rate ang PhilHealth. Ngayon lang po ito mangyayari na itaas po ang mga case rate. In case rate, ito po yung mga binabawas na deduction, no? 12 years ago, example, yung isang kwarto sa private room ay 1,000, ang binabawas ng PhilHealth halimbawa ay 300 pesos. Ngayon po itong kwartong ito ay 2,000 pesos na, ang binabawas ng PhilHealth ay 300 pa rin, no? So ito po yung ibig sabihin ng case rate na hindi po na-adjust ng mahigit isang dekada. 12 years na po na hindi ito na-adjust. Ngayon lang po natin ito itinataas ng additional 80%. Nagkapirma niya kayo, Congressman Milbert Lee. Pwede bang magsumbong sa inyo mga pasyente kung hindi ibigay yung 80% na discount na ating mga pasyente ng cancer patients, nagdadialysis at iba pang karamdaman? Tama kayo, Kuyang, no? Pwede po sila mag-message sa akin, no, sa ating pong official Facebook page, Congressman Wilbert Lee. Talaga pong meron po tayong sumasagot po patungkol sa mga to, no? At gusto kong isingit na rin po, no, Kuyang, yung pong mga nangangailangan ng ating pong medical assistance, guarantee letters para sa mga hospital. Ayan. Pwede rin pong mag-message dyan, hindi kailangan pumunta sa aming opisina. Message lang po, no, at ipapadala namin yung mga guaranteed letter code na magagamit sa mga hospital, no? Pwede rin pong idaan sa inyong programa at sa istasyon. Message nyo lang po kami kung may mga nangangailangan po ng ganitong medical assistance, pati po wheelchair walkers, maintenance medicine, pwede po mag-message sa amin. Naku, mabuti nabanggit mo yan, Kuyang, ang ating operasyon tulong, DCRH, ang dami humingi ng tulong. Pwede po namin mai-refer sa inyo, Congressman Lee, sir. Padala nyo lang po sa amin. Ang kailangan lang po namin, picturean lang po yung medical abstract at billing statement galing sa hospital at ipadala sa amin at ipapadala namin kaagad yung guarantee letter code na magagamit sa iba't ibang hospital, no? Yan po ay talagang tinututukan natin araw-araw dahil ang gusto ko po mangyari, Kuyang, mawala yung takot at pangamba ng bawat isang Pilipino pagdating po sa pagkakasakit. Nakakalungkot po tingnan, ang dami po nating kababayan na pinipiling nakaratay lang sa bahay, nag-aantay ng oras, samantalang napakaraming pera po na dapat po para sa kanila. Ito pong perang ito sa PhilHealth, pera po ito ng miyembro contribution galing po sa kanila. Pera pa po ito sa taon-taon na 100 billion na subsidy na galing po sa mga koleksyon ng sin taxes, no? Binibigay pa po ito at pera pa ito sa contribution natin taon-taon na napakalaki rin. So hindi po mauubos po yung pera ng PhilHealth. Ang dapat po nang nangyayari sa PhilHealth, ang dapat na report card nila ay zero sum, yung tinatawag po na zero sum. Yung pong ubos yung pera, dapat ubos lahat binabayad sa mga nagkakasakit. Hindi po nila trabaho na yung pera palakihin, palaguin at i-invest, no? Dahil hindi po sila investment company. Kaya nga po PhilHealth ang tawag sa kanila at hindi po PhilInvest, no? Dahil kung i-invest nila, sana PhilInvest na lang yung tawag natin sa kanila. Kaya po sila ay PhilHealth para gamitin para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Hindi po nangyayari yan at yan po yung talagang tinututukan natin, hindi po natin ito tatantanan. Congressman Lee, dahil meron kayong ginawang kasulatan, merong nangyaring pirmahan, paano po kayo makasisiguro na gagawin ng PhilHealth yung kanilang obligasyon? Well, ito po ay isang commitment, no, official document ito na ipalagay po natin ito sa record ng House nung tayo po ay bumoto ng approval sa kanilang budget, no.
ang hiling ko rin po, lalo na po sa ating pong mga kaibigan din sa media, samahan po ninyo, tulungan po ninyo ako, bantayan po natin ito dahil ito po ay laban nating lahat, no? Laban po ito ng sambayanan, hindi ko po ito laban lang, laban nating lahat ito. Dahil ang gusto ko po talaga mangyari, yung pong under our universal healthcare law, karapatan po ng bawat isang Pilipino yung libreng gamot at libreng pagpapagamot, no? Hindi po ito na-implement, hindi po nagagawa samantalang napakalaki ng pera. 504 billion pesos po ang nandyan na pera na nakadeposito at naka-invest. At gusto po natin ito ubusin, gamitin sa kalusugan, hindi po yung kukunin para gamitin sa ibang proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi po ginawa, no? So yan po ang gusto nating mangyari. Kunin, gamitin, ubusin para sa kalusugan ng ating kababayan. Ayan. At sa lahat mga pasyente, kung may problema kayo sa billing, sa ospital, isumbong kay Kuya Wilbert. Yes, i-message lang po ako sa aking pong official Facebook page, Wilbert Lee 2025 o Congressman Wilbert Lee. May sumasagot po talaga dyan sa atin at talaga pong tinitingnan natin. Lalo na po yung mga deductions. No? Ngayong November, 80% na po ang karagdagan. Yung pong dialysis, 6,350, libre na po. Hindi na po kailangan i-recycle yung dialyzer, yung pong filter. Dahil dito po sa atin lang nangyayari yon na yung filter, pagkatapos ng isang gamit, tinatago, inuuwi ng pasyente at sa susunod dadalhin uli hanggang 10 beses. One-time use lang po yan talaga sa ibang bansa. No? Ngayon po, hindi na po mangyayari yan dahil libre na po. 6,350 na po galing sa 2,600 yung pagpapadialysis. So lahat po ito ay epektibo na po, Kuyang. No? So ito po, pag meron pong hindi sumunod, ipaalam po sa amin kaagad. Congressman Wilbert Lee Kuyang, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat po. Salamat po, Kuya. Maraming salamat po, Nicole. Nandito lang po tayo, magiging patuloy na tagasingil sa mga utang na serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Maraming salamat po. Damdamin Bayan. Ayan, Miss May, Wonder Woman ng Operation Tulong, ha? Ayan, abay pa pag kami mga problema para tayo sa mga pasyente, ayan, pwede tayo humingi ng tulong kay Congressman Wilbert Lee ng Agri Party List. Thank you and good morning. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Edniel Parrosa, standby Val Gonzales, standby John Di Makutak, abay ang PNPA, ha? Abay, bubuwagin ang alumni. Akala ko nung bubuwagin lang. Akala ko Philippine National Police Academy bubuwagin, ha? Ayan. Sandali lamang, Val Gonzales. Standby June Di Makutak. Standby Grace Vera Sansano kung aabutin pa kayo. Oras, Sister Nicole. Oras lakay 9:45 ng umaga. Ang balitang ito ay yung panawagan, ha? Abay nagpapautay ng pakiramay sa pagyaon ng isa sa mga pinakamamahal ni Little President Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan. Yung kanyang butihing mother-in-law. Ayan. Abay siya po ay sinundo na ni Lord si Lola Day Carlita Bagares, mother-in-law ni Secretary Lucas Bersamin, ay sinundo na po ni Lord at nakaburol sa Rizal Premier sa Manila Memorial Park, Sukat, Parañaque. Ayan. Ang libing daw po ay sa Friday, October 4. Ayan. Our condolences sa pamilya Bagares, ang mother-in-law ni Secretary Lucas Bersamin. At nagpabot na rin tayo ng pakiramay sa papanawagan na rin sa mga kaibigan, kakilala ni Jay Ligaspi ng Barangay Talaga, Tanawan, Batangas. Siya po ay sinundo na ni Lord. Ito po ay aksidente. Kaya sa mga pahinante natin, iingat po, ha? Kasi ang nangyari po dito sa kay Jay, abay pinapaatras yung 10-wheeler truck nila sa garahe. Abay nung nandun sa kalsada ay binangga. Ayan,
nabangga po mahabigan ng isang kotse. Ayan, at siya po ay hindi nakaligtas. Kaya ingat-ingat po tayo, ha. Ayan, our condolences sa pamilya ni Justin Legaspi. Ayan, dahil sa pagyaw po ng kanyang pagka-aksidente ng kanyang anak na sanhi ng kanyang pagkamatay. Daming bayan. Pakiramay din mula kay bossing Tony Carpio ng Tanawan, Batangas. Standby Val Gonzales, standby Edniel, standby Miss Nicole. Talaga, paano daw si Mayor? Di na natin natapos. Oo nga, Lakay. Ano ba yan? Nag-ubang din ako eh. Sige, relax lang. Isusunod natin yan. Ayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 9:51 ng umaga. RH number 1. RH number 1. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 4 na minuto na lang bago mag-alas 10 ng umaga. Hindi naman, dahil pang balita eh. O sige, report mo na mula kay Val. Ay, Edniel. Ito, Lakay, PNPA alumni pumalag sa panawagang lusawi ng academy dahil sa pagkakasangkot ng graduate sa pagpatay kay Barayuga. Ibalita mo yung RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Nicole, dinepensahan ng Alumni Association ng PNP Academy ang pamantasan sa gitna ng panawagang i-abolish ito dahil sa pagkakasangkot ng ilang graduate sa krimen, partikular itong sagot ng PNPA-AAI sa pahayag ng isang kilalang kolumnista matapos muling mabuksan ng kaso ng pagpaslang sa retired general at dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga. Pawang mga produkto kasi ng PNPA yung mga sangkot sa kaso dahil nila NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo, retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Ruina Garma at Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Ayon sa nasabing kolumnista, ilang instructor ng PNPA ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano mismo makalusot sa irregularidad sa operasyon, bagay na tinawag namang unfair at chismis ng Alumni Association. Iit na nganay, mahalagang structured officer training program na iniaalok ng PNPA para sa mga kadete. Ginawa ng PNPA-AAI ang pahayag kasabay ng anunsyo ni PNP Chief Police General Robert Francisco Marbil na paimbestigahan na sa CIDG ang nasabing 2020 slay case. Unang hinalang may kaugnayan sa trabaho ang pagpaslang kay Barayuga pero lumutang sa House Quad Committee noong nakarang linggo. Nautos ito ni Leonardo at Garma sa gitna ng Nooya, gera kontra droga. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? Daming bayan. Report mula kay Val Gonzales, Sister Nicole. Mga opisina ng COMELEC sa QC inilagay muna sa 6 na mga satellite offices sa bawat distrito ng lungsod. RH5, Val Gonzales. Val. Nicole at Mayor, para mas mailapit pa sa taong bayan ay hinati muna sa 6 na satellite offices ang lokal na tanggapan ng Commission on Elections dito sa Quezon City. Ito na ang ipinatupad ng COMELEC Quezon City bago pa man ang last day ng voters registration ngayong araw. Sa abisong inilabas ng local COMELEC office, noon pang September 9 o 3 linggo bago ang deadline ng voters registration ay nagtalaga na ng magkakaibang mga lugar kada araw sa bawat 6 na distrito sa lungsod. Ito'y para maiwasan na rin na magsiksikan at hindi na mahirapan pang magtungo sa gusali ng COMELEC Quezon City na nasa Barangay Santo Cristo, Bago Bantay, Quezon City at tanging mga residente ng District 1 muna ang maring magparehistro dito. Kabilang sa 5 pang mga satellite offices ay na maring puntahan ay sa ikatlong palapag ng Barangay Hall ng Barangay Batasan Hills para sa taga 2nd District, Robinson's Galleria sa Ortigas para sa mga taga 3rd District at sa 4th District naman ay sa Robinson's Magnolia na sa bahagi ng E. Rodriguez sa New Manila, Quezon City, SM City Novaliches para sa 5th District at sa 6th District ay sa SM Cherry sa Congressional Avenue. Samantala, isasagawa naman sa Amoranto Sports Complex ang filing of candidacy. Sa ngayon ay mayroon ng mga pila sa mga satellite offices na humahabol para sa last day ng voters registration at ang may pinakamalaking bilang na pumipila ay sa Batasan o sa Barangay Batasan Hills dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At happy birthday muna kay
Maring Raquel Montesa, ayan, ng DZRH drama. At binabati na kayo natin boyfriend, June Soler, Kalimbahin. At kuyang konsehal, Ryan Kalimbahin. Happy birthday din kay Pangga, ha? Inabot na ba si Pangga Ruth Abaw? Hindi lakay. Hindi mo na inabot. Ayan, birthday pala ni Pangga ngayon. Dati kong parte ng matagal yan, ha? Ilang years din kami nagkasama ni Miss Ruth Abaw na nasa DWIZ na ngayon. Your business is our business. At siyempre, si Secretary Benny Laguesma, sa October triple ang birthday ni Secretary Benny. Ayan, Sec Benny, happy birthday! Abay, DHL Express magtatas ng delivery rates sa 2025. Bayan daming tumataas, pati daw parking fee sa NAIA. Ayan, pati renta yata sa mga hangar ngayon dyan sa NAIA, Sister Nicole. Pati buhok tataas na. Kaya pati ayan, gasolina bukas tataas na naman. Alamin natin report mula kay Sister Nicole Lopez, Mrs. Payawan. Nicole. Simula January 1, 2025, inanunsyo ng logistics firm na DHL Express na magtataas sila ng presyo ng delivery sa bansa. Ayon sa DHL Express, tataas ang kanilang delivery services ng 5.9% sunod taon upang makaagapay sa inflation at makabawi sa gastos nila sa expansion. Sa isang pahayag, sinabi ni DHL Express Philippines Country Manager Nigel Lockett na nanatili silang committed sa paghahatid ng maayos na serbisyo sa mundo sa kabila ng latay ng geopolitics at supply chain issues. Halimbawa na lamang sa ngayon, kung kayo magpapadala ng 10 kg package na kasing laki ng shoebox mula Manila hanggang Singapore, nagkakahalaga ito sa 4,400 pesos. Pero kung ipapataw ang mataas na delivery rates, ang nasabing delivery ay nagkakahalaga na sa 4,660 sa 2025. Ibig sabihin, kailangang magdagdag ng bayad ang mga Pilipino para magpadala ng package sa loob at labas ng bansa sa paraan ng DHL Express. Ayon kay Lockett, dahil sa taunang price adjustment, tiniyak nito sa publiko na patuloy silang mag-i-invest sa kanilang network upang makapaghatid ng magandang serbisyo sa kanilang mga customer. Taon-taon binabago ng DHL Express ang kanilang delivery rates dahil sa currency exchange rates at ginagawa rin nilang batayan ang inflation. Una rito, binuksan ng DHL noong isang taon ang 254 million peso na service center nila sa Pasig City dahil pinaghandaan nila ang pagtaas ng parcel deliveries. Ang DHL ay may presensya sa higit 220 bansa at teritoryo na nag-aalok ng national at international parcel delivery, e-commerce, shipping, maging ng road, air at ocean transport. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 7 centavos kada US dollar, habang naitala sa $71.86 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Pero eto, batid daw natin isang senior citizen na fan natin. Ayan, si Lola Mama Julieta Cabanela, 78th birthday. Aba, blinout na raw sa MOA kahapon, At puro cash gift ang tinanggap. Wow! Mula sa kanyang mga anak. Ayan, okay. Ito lang may pahabol. Sino pahabol yan? Good morning po, pabati po sana sa lolo ko na si Orlando Bombon. 82nd birthday niya po sa October 3. Idol niya po kayo, Sir Deo. Uy, maraming salamat po. Ayan, Merry Christmas. At congratulations sa mga newly installed master ng New South Wales and Australian Capital Territories. Most worshipful Chris Albano pagbati mo na kuyang
Barney Hosana. At congrats sa mga newly obligated brethren ng Kalaw Lads. Kuyang JP Lopez at Mars Kinsey Ferrer. Congratulations. At yan na mahabir ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Sorry po. Bukas na lang si Mayor. Hindi na inaabot. Hindi na kaya. Ano pa lang naman 5 minuto pa lang naman. Sweet, tuloy pa natin. Pero natin lakay kay Miss May Binauhan. Bukas na lang. Para hindi bitin. Ako po si Deo Makalma. Sa kalan po ni Sister L, ito po si Nicole Lopez. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Oy, Miss May ha? Pag may problema tayo sa mga pasyente, pwede natin indulog kay Kuyang Congressman Wilbert Lee. Bye-bye. Oras, Sister Nicole. Oras lakay 10:06 ng umaga. RH number 1. Nagbabalik. Ito na muli ang pagkakat